Magandang araw! Halina't samahan mo ako upang tuklasin ang aking kwento sa hinaharap bilang isang guro. Hindi ko talaga pinangarap maging guro noon. Sa totoo lang, gusto ko talagang maging psychologist. Maging tagapakinig ng kwento, tumulong sa paghilom ng sugat ng puso at isipan, at umunawa sa pinagmula ng damdamin ng bawat isa. Pero tila nilihis ako ng buhay. May mga pagsubok, may mga pagbabagong hindi ko inaasahan at dito ako inilagay sa mundo ng edukasyon. Hawak ang chalk, harap sa isang pisara at puso ang dala ko upang magturo. Paano nga ba ako naging guro? Marahil ang sagot ay simple. Mahal ko ang magturo. Napagtanto ko na ang paghubog sa murang isipan at pagbibigay inspirasyon ay hindi nalalayo sa pagiging psychologist. Pareho nitong nilalayo ng paglaki, ng kakayahang makilala ang sarili at maabot ang sariling pangarap. Bilang isang guro, may personal akong filosofiya. Ito ay nakabatay sa essentialism, humanism at romanticism. Naniniwala ako na bawat estudyante ay may likas na kagustuhang matuto at responsibilidad kong lumikha ng kapaligiran, nagbibigay sigla at nagtutulak sa kanila na tuklasin ng mundo sa sarili nilang paraan. Ang aking papel ay hindi lamang magturo ng leksyon, kundi maghasa ng isipan at puso. Bukod pa rito, isa rin akong environmentalist. Naniniwala kong hindi lamang sa loob ng silid-aralan natututo ang kabataan, ang kalikasan ng isa sa pinakamagaling na guro. Sa bawat patak ng ulan, paghuni ng ibon at amoy ng damo, may makukuha kang aral. Kaya tuwing tinuturuan ko ang mga bata, lalo na ang mga aita, isinasama ko ang kapaligiran sa aralin. Paano magbasa habang nakikinig sa tunog ng kagubatan? Paano matutunan ng wika at kalikasan? At higit sa lahat, paano mamahalin at ingatan ng mundo? Isa sa mga hindi ko malilimutang karanasan bilang isang guro ay maging isang guro ng pagbasa sa ilang kabataang aita. Doon ko naranasan ang tunay na diwa ng pagtuturo, ang magtiwala sa kakayahan ng bawat isa, ang hayaang ang bawat estudyante ang pumili ng tempo ng pagkatuto at ang igalang kani-kanilang pagkakaiba. Naalala ko pa ang ngiti ng isang batang aita nang mabasa niya ang unang pangungusap sa dilim ng classroom na yari sa simpleng materyales mula sa mga volunteer at sa liwanag ng pinto. Hindi ko maitagong luha ng tuwa. Dito ko muling nahanap ang saysay ng aking propesyon, ang makakita ng sigla ng pag-asa sa mata ng bata at maramdaman ang lupit at ganda ng paghubog ng tadhana. Napagtanto ko sa aking larangan ng pagtuturo na lahat ng estudyante may kanya-kanyang bilis ng pagkatuto at lakas ng loob. Ang papel ng guro ay maging inspirasyon at hindi maging diktador ng karunungan. Pangatlo ay mahalaga ang tanong kaysa direktang sagot. Mas natututo ang mga estudyante kapag sila mismong naghahanap. At pang-apat, dapat yakapin ang sariling lakas at pagiging natatami. Sabi nga ng mga pilosopiyang ito, tulad ni Maria Montessori, Maxine Greene at A.S. Neal, ang bawat tao ay may ipinagkaloob na kakayahan para tuklasin ang sarili at abutin ang sariling bituin. At sa kabila ng lahat ng pilosopiyang pundasyon sa pagiging guro, pinili kong yakapin ang essentialism, humanism at romanticism dahil niniwala ako na dito namumuhay ang tunay na diwa ng pagtuturo. Ang paghubog ng malayang isipan, mapagmahal na puso at makakalikasang pagkatao. Ngayon, niyakap ko ang bawat araw bilang oportunidad para magturo at matuto. Hindi man ito ang orihinal kong binabalak, natagpuan ko rito ang mas malalim na kulugan ng buhay. Gaya ng isang punlang unti-unting sumibol at yumabong, ganun din ang bawat batang aking naturuan. Malaya, natatangi at makakatuklas ng sariling landas.
Sa bawat aralin at kwento, naway patuloy akong maging guro. Hindi lang ng kaalaman, kundi ng pag-asa, pagmamahal at paggalang sa sarili, sa kapwa at sa mundo. Ako si Teacher Kim, isang guro, isang environmentalist at isang taong natutong makinig, umunawa at magmahal. Sa classroom man ng buhay o ng kalikasan, dito ako para magdilay, magturo at magpanday ng kinabukas. Muli, para sa bata, para sa bayan. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento.